Hello mga mami, today ang gagawin ko ay another dog cake na naman or para sa aso in short or tuta, hindi ko alam basta ganun. Simple lang, actually panlalaki itong cake na to, kaya lang sabi ng client is sundan ko lang daw yung color na na inspo niya. So, which is very light purple. So, ayan na nga. Kapag yun sa mga pets, syempre bawal talaga yan yung mga chocomoys, mga ganyan. So, ang pwede lang sa kanila is yung vanilla. Pero, may recipe talaga na para sa dog kasi syempre panira pa din ang diet nila. So, ganyan, naabisuhan ko pa din si customer na ibibigyan nila yung kanilang alaga. Dapat, konti lang kasi may fat content pa din at saka may sugar content pa din yung cake kahit paano. And mas mainam kung i-scrape nila yung icing or frosting and filling ng cake. Bread lang talaga ibigay nila para hindi masira yung diet. Kasi ang alam ko kapag nasobrahan sa sugar yata yung mga alaga na ganyan is not good sa diet nila. Tapos nagiging hyper yata sila. Basta ganun. Hindi ako ganun ka-familiar ko anong effect pero sine-check ko din kasi yung details para mai-advise ko sa client na ayun nga, para nakakasira sa diet nila and para nagiging hyper din yata sila pag matamis masyado or caramel, alam ko bawal sa kanila kasi pure chocolate yata siya. Ay, pure chocolate. I mean, pure na asukal gawa siya, diba? So, yun. Pwede silang kumain ng ganyan, ng mga vanilla chiffon, basta sobrang konti lang, asin tikim lang dahil mataas pa din or may sugar pa din yan siya. Ang chocomoy, isang mocha or anything na mga, hindi ko alam yung exact term na yon, basta i-search nyo na lang. Bawal talaga siya sa aso. Sa bagay, yung mga pet owner naman na yan, pag nag-order naman sila, kadalasan aware naman sila na bawal talaga sa mga alaga nila yung mga chocolate, mga ganyan. So, aware naman sila dyan. Pero at least, kailangan i-inform pa din natin sa kanila or i-reiterate natin sa kanila na for human consumption lang itong mga ganito, ganyan. Kasi makakasira sa diet nila. Basta ganun. At least may advice tayo sa kanila. Tapos ayan na nga ginawa ko, yung pagkakalagay ko ng mata, bibig, ilong na yan, inulit ko pa din niya sa kinaduluhan banda. Kasi nga parang hindi ako nakontento sa itsura niya. Parang hindi siya ganun ka-cute. Kaya inulit ko pa yan. Ayang part na yan. Tapos ayan, ganyan lang. Actually yung sa inspo neto, as in totally plain lang talaga. Kaya lang hindi ko alam kung paano ba nabigyan ng hustisya na magmumukha siyang mabuhok sa drawing lang kasi 'di ba yung Shih Tzu mabuhok siya, 'di ba? Yun doon sa sample, parang drawing lang, pattern lang ganun. So hindi ko siya ma-picture out kung paano ko gagawa na may buhok siya. Yung binigay ni sample kasi na picture ng client kasi yung picture mismo na aso niya mabuhok. So, parang napag-desisyonan ko yung sa part ng tainga niya, lagyan ko na din lang na parang buhok-buhok na effect. Ganun lang, very simple lang naman siya kasi parang kulay itim lang tapos yung sa ilong niya banda na taas may konting puti-puti kaya nilagyan ko lang siya ng konting white. So yan, hindi siya ganun totally ka-detailed actually. Tapos yung sa gilid niya ganyan lang, may maliliit lang na border and then dedication na kaagad. Actually very simple lang talaga yung cake na to. Tapos kaya nga actually gusto ko sana mangialam or tanongin si customer kung 'di ba lalaki yung aso? Tapos kulay pink yung design niya dyan sa kanyang birthday hat ba? Kaya lang, baka sabihin masyado na akong bida-bida or pakialamera. Kasi yan na nga, nilagyan ko ng anang buhok na hindi ako nag-abiso. Baka mamaya mapagalitan na ako na sinabihan na ako na sundin ko lang yung inspo pati sa color kasi nag-reconfirm na kaagad ako sa kanya kulay light purple po talaga yung kulay. Sabi niya oo kung ano mismo yung eksakto na nandyan sa sample. Di parang hindi ko na siya pwedeng pakialaman pa. Pero dyan sa pinakadulo niyan mapapansin nyo nilagyan ko ng design something yung sa board niya na parang paa-paa kasi nga parang medyo hindi ako ganun masaya sa outcome nung ginawa ko. Parang medyo nakukulangan ako. Kaya naglagay ako ng konting design doon sa board niya. Tapos ayan, yung sa dedication niya, ganyan lang. Hindi nagpantay yun sa birthday ko. Kaya yun doon sa sample niya, yung pangalan talaga ng celebrant na aso, nandyan din na sa gilid. So, sakto, hindi talaga siya magkasya. Kaya sinunod ko na din lang. Nilagay ko na lang siya dyan sa gilid. Tapos yan, nilalagyan ko na lang siya ng puso-puso and then yan, unti-unti ko siya nilalagyan ng judges
Juggies na lang kasi, yan, basta ganun. Mga flakes-flakes na mga ganyan. Nilalagyan ko na lang siya ng onte, tapos konting-konting sprinkle, kumbaga para may accent din lang siya, diba? So, ganyan lang. Very simple, diba? Parang, kinakulangan ako, kaya nilagyan ko yan siya ng ng design sa sa board niya. Sabi ko kasi parang nakukulangan ako sa niya. So, ayan na, ganyan lang, diba? Cute lang siya. So, yun lang ang swerte ng kanyang alagang aso kay may pa-birthday cake siya. So, yun lang mga mami. Salamat sa inyong panonood. Paalam. Ciao.